Hi! Magandang gabi, grade 3. So, sa akin tatlong estudyante na si John Rex, si Jazz, Andre, tsaka si Luis. So, tatalakay ni Teacher Richard yung common noun at yung proper noun. So, pag sinabing common noun, isa din to sa mga kinds ng noun ha. Pag sinabing common noun, it names general, ordinary, or non-specific persons, places, things, or animals. So, it begins with a small letter unless it is the first word of a sentence. So, ano yung mga example ng common nouns? So, sa person, meron tayong tinatawag na teacher, doctor, father, and girl. Sa place naman, may tinatawag tayong town, market, park, and province. So, ang gagaling ng mga bata sa grade 3 kasi nagbibigay kayo ng mga examples na wala sa lesson natin. So, natatama nyo yung lesson. So, next, ting, pen, table, bag, and fruit. Tapos, animal naman ay cat, bird, fish, and cow. So, nalalaman nyo na no, kung ano ibig sabihin ng kung ano yung mga examples tsaka ibig sabihin ng common noun. So, punta naman tayo sa proper noun. So, ano yung proper noun? It names specific, particular, or unique persons, places, things, or animals. It always begins with a capital letter no matter where it is in the sentence. So, for example, Miss Santos, Dr. Cruz, Father Jose, and Ana. So, mga pangalan siya ng tao na kapital. So, yun ang example ng person. So, sa place naman, Talavera, Nueva Ecija. So, sa probinsya siya sa Nueva Ecija. So, proper noun siya kasi capital. SM Mall. So, capital ng SM. Di ba, nakikita natin sa mall, nakasulat yung SM, capital. Central Park. So, capital ng Central Park. Yung ting, English book, Coca-Cola, Harry Potter, sa pangalan ni Harry Potter, capital, so proper noun siya, at Monday. So, yun. So, sa animal, Brownie, kasi pangalan ng mga hayop, Mimi, and Blackie. So, yun. So, ang pagkakaiba ng common noun ay sa common noun or general siya, samantalang sa proper noun ay specific. Tapos, lagi yung tatandaan sa common noun, small letter ang simula, pero sa proper noun, capital. So, I hope meron kayong natutunan kay Teacher Richard tungkol sa common and proper noun. At, hindi ko kayo sasabihin good luck, pero naniniwala si Teacher Richard na majority papasa kayo sa unan yung quiz sa Monday. So, I love you mga anak, I love you mga estudyante ko. So, pag-aaral kayo maigi, mahal na mahal kayo ni Teacher Richard. Good night, happy weekends!